Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bago sa saksi, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. Batayan sa datos ng Pag-asa, alas 10 ngayong gabi. Nauna nang inanunsyo ng Pag-asa na isa ng typhoon ang bagyong Uwan. Hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad na maging super typhoon ito. Alas 11 ngayong gabi, inaasahang lalabas ang susunod na bulletin ng Pag-asa. Kahit di pa nakakapasok ng PAR, nagtaas na ang pag-asa ng wind signal number 1 sa higit 20 probinsya bilang paghahanda sa paglapit nito. Kabilang po dyan ang Southeastern Quezon, Eastern Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Icao Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central Cebu kasama po yung Bantayan at Camotes Islands. Gayon din po ang Northeastern Bohol, northern part ng Negros Occidental, northeastern Capiz, northeastern Iloilo, maging ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kapamilya, meron pa pong 36 na oras bago maramdaman ang malakas na hangin at pagsungit ng panahon sa mga lugar na ito. Kaya wag po tayong magtaka kung bukas po ay tirik ang araw sa karamihan sa mga lugar na iyan. Pagkapasok ng bagyo sa PAR ay tuloy-tuloy ang magiging paglakas nito habang kumikilos pa west-northwest. Aabot po sa signal number 5 ang pinakamataas na babala sa hangin dahil magiging super typhoon ang bagyo mula po yan Sabado ng gabi, November 8. Dadaan ang bagyo bilang super typhoon malapit sa northern part ng Bicol Region linggo ng hapon kaya mararamdaman doon ang pagbayo ng malalakas at matinding hangin at mga pag-ulan.